Hanggang ngayon hindi aware ang kalibin niya sa secret namin at that time, blank utak ko sa lahat. Please hide my identity. Male, 38 years old, single. Nag-resign ako sa dati kong trabaho. Kaya currently unemployed. May BFF ako male, 36 years old. And may kalip siya female, 28 years old housewife. May anak sila dalawang babae, 6 years old. At 3 years old, Kuya Dave kapos sila sa pambayad ng bills. Kaya nag-decide na mag-work si girl. For assistance sa lebin niya nag-start lahat. Nung nag-work si BFF as in call center agent. Pero pang umaga, si lebin partner niya naman ay every Saturday at Sunday lang ang pasok. That time as a stay in at Naui Monday around 2 p.m. or less. Nag-usap sa akin si BFF na kung pwede daw ay bantayan ko anak niya hanggang makauwi lang siya. NG every Monday. Sa BFF kasi 5 a.m. na alis at Tiwi around 5 p.m. pa. Monday to Friday ang pasok. Kaya every Monday from 5 a.m. to 2 p.m. Walang bantay mga anak nila. Itong si girl madalas late makauwi kasi traffic. Malayo din kasi biyahe niya. Almost 2 hours transpo. At late kapalitan niya sa pagbantay. Madalas kasi matanda na. All girls area nga pala binabantay nila. Pag-uwi si girl, nakikita niya mga anak niya na nakakain na ng breakfast at lunch. Nakaligaw na. At talagang mababango pag-uwi niya. Naging close kami dahil sa mga bata. Nagtagal yung pagbabantay ko. 3 times a month for 5 months until mag-stop na siya. At mag-focus na lang sa pag-aalaga ng mga bata. Isang gabi ng Sunday, nag-inuman kaming 3. At doon na nagsimula ang lahat. Pagtapos namin sa unang bote, ayaw na ni BFF kasi antok na and may pasok pa daw. Pero since bahay lang si girl, nag-aya ng isang bote pa. Bili pa daw kami. Medyo nakainom na at bitin pumayag ako. Kaya nauna nang natulog si BFF. Nagpaalam siya na bibili lang kami sa baba ng alak. So dumaan kaming dalawa sa bahay para kumuha ako ng pera. Pero ang nangyari, tumambay lang kami sa sala at nagkwentuhan. Wala akong kasama sa bahay that time kasi nasa probinsya sila. Habang nagkwekwentuhan bigla niya akong tinanong, bakit ang galing mong mag-alaga ng bata? Sumagot lang ako ng sanay ako magbantay. Kasi madami akong pamangkin na alagaan dati. Natawa siya. Pero nagulat ako nang sinabi niya na Super saya niya. nung nakita niya yung mga anak niya na malilinis at busog dahil sa pag-aalaga ko. Dahil daw doon nahihiya siya tumingin sa akin. Pag-uwi siya kasi naiisip niya, sana daw ako na lang ang totoong tatay. NGM anak niya. Pabaya kasi ang kalibin niya at tamad kumilos. Pag nasa bahay nila, hindi inaasikaso mga anak nila kasi daw pagod. Kahit walang pasok daw ayaw mag-asikaso ng mga bata. Inamin niya Na nagugustuhan na niya ako dahil sa ugali at pag-asikaso ko sa mga anak niya. Minsan kasi kahit andun sila pumupunta ako at natambay with the kids. Bigla niya akong nilapitan at nag-ask siya sa room ko. Pagpasok sa room ko agad kaming nagtsyugtsyugan. Inabot kami ng madaling araw bago nakabalik. Tulog pa din lahat sa bahay nila that time. At mula noon, madaming beses na siya napunta sa room ko. Body niya daw ako. Pero mas love niya daw alaga ko dahil mas mataba at mahaba. Kaysa sa libin niya, gustong-gusto niya din yung napakatagal kong labasan. Lumipas ang ilang buwan ay bigla na lang siya nakipag-usap sa akin about stopping sa kung anong meron kami. Natapos ang lahat sa amin. Nung nagsabi na siya na gusto niya mag-stop na. Kasi naiisip niya. Naiwan ang live-in partner niya for me, baka masira na pamilya niya. Mas gusto na niya ako kasama parati. So ayun, we stop as body. Pero until now, kaibigan ko, pa din siya and wala nang nangyayari sa amin. Pinipigilan na namin ang mali kahit madalas kami nagiinom. Behave pa din kami until now. Hindi aware kalibin niya sa secret namin. At that time, blank utak ko sa lahat. Ganun talaga pag andun ka na sa sitwasyon. Hindi ka na makakaisip ng tama at mali. Salamat sa oras, Kuya Dave.